Magandang araw sa inyo. Ating bubuksan at susuriing mabuti ang isa sa pinakamadrama at pinakamahalagang kabanata sa buong Biblia. Ito ang Juan, Kabanata 19. Okay, tara't umpisahan na natin. Ang eksena, nasa isang napakatensyonadong courtroom tayo. Si Poncio Pilato, ang Romanong gobernador, iniharap niya ang bugbog saradong si Jesus sa galit na galit ng mga tao. At diyan niya binitawan ang mga sikat na salitang yan. Alam nyo, ang sitwasyon dito parang pulbura na malapit sa apoy. Isang direktang banggaan sa pagitan ng batas ng Roma, ng kapangyarihan ng mga lider ng relihiyong Hudyo, at syempre, ng tahimik pero matatag na paninindigan ni Jesus. At dito, pansinin niyo yung napakalalim na irony. Kinukutya at nilalaro-laro lang ng mga sundalo si Jesus gamit ang mga simbolo ng pagkahari. Ang hindi nila alam, binibihisan na pala nila siya para sa mismong papel na para sa kanya. Ngayon, ang talagang kapansin-pansin dito ay yung matinding sigalot na inilalandad nito. Si Pilato, yung may hawak ng kapangyarihan, paulit-ulit niyang sinasabi, walang kasalanan ng taong to. Pero yung sigaw ng mga tao, walang tigil, patayin siya. At dito nagbago ang lahat. Nung narinig ni Pilato yan, sabi sa teksto, lalo pa siyang natakot. Kasi yung paglilitis, mula sa isang simpleng lokal na gulo, naging usapin na tungkol sa kabanalan at sa sansinukob. Pero tingnan nyo kung paano binaliktad ni Jesus ang buong sitwasyon. Sinabi niya na yung kapangyarihan ni Pilato dito sa lupa, galing lang din yan sa mas mataas sa banal na otoridad. Dito na na-corner si Pilato. Ang ginawa ng mga leader ng mga Hudyo, iniba nila yung usapan. Mula sa reliyon, ginawa nilang politikal. Sabi nila, sinumang nag-aaking hari ay kalaban ni Cesar. So eto na yung pinaka-punchline, ika nga. Isang napakagulat na deklarasyon. Para lang mapatay si Jesus, yung mga mismong leader ng relihiyon, ideklara nila na ang pinakahari nila ay ang emperador ng Roma. Okay, tingnan naman natin kung anong sunod na nangyari. Sa huli, bumigay din si Pilato. Dinala na si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgota o ang lugar ng bungo. Alam nyo, kahit na napilitan lang si Pilato sa pagpapatay, gumawa pa rin siya ng isang huling palaban na pahayag. At yan yung opisyal na nakasulat sa krus. Sinigurado ni Pilato na itong titulo ni Jesus ay mababasa at maintindihan ng lahat. Isang tanda sana ng kahihiyan, pero naging isang proklamasyon na nabasa ng mga tao mula sa iba't ibang sulok ng imperyo ng Roma. At nung sinubukan siyang pilitin ng mga punong pari na baguhin yung nakasulat, ito na ang naging pinal na sagot niya. Tapos na ang usapan. Ngayon, ang focus natin ay lumilipat sa mga pinakahuling sandali ni Jesus sa krus. At ipinapakita dito na hindi ito isang pagkatalo, kundi ito ang pagtatapos ng isang banal na plano. Grabe no? Ito ay isang napakamakataong detalye sa gitna ng matinding pagdurusa. Pinapakita nito na hanggang sa huli, iniisip niya ang kapakanan ng kanyang pamilya. Maging yung mga tila walang kwentang ginagawa ng mga sundalo, ipinapakita dito na direktang katuparan pala yan ng isang kasulatan na isinulat maraming siglo na ang nakalipas. Talagang maingat na inilatag ang kwento ang mga huling pangyayaring ito na nagtapos sa napakalakas na deklarasyong na naganap na. Binibigyang diin pa ng teksto na yung mismong paraan ng pagkamatay niya ay ipinahayag na rin noon pa. Direktang itong ikinokonekta ang kamatayan niya sa mga pundasyon ng mga kwento sa lumang tipan. So, sa pagkamatay ni Jesus, iisipin mo, tapos na ang kwento, di ba? Pero, may dalawang tao na bigla na lang lumabas mula sa dilim para gawin ang isang huling at mapanganib na gawa ng pagmamahal. Ito sila, si Jose at si Nicodemo. Pareho silang makapangyarihang natate, patago lang sumusunod kay Jesus dahil sa takot. Pero ngayon, isinugal nila ang kanilang reputasyon at kaligtasan para bigyan si Jesus ng marangal na libing. At para ipakita kung gaano kalaki ang kanilang debosyon, si Nicodemo ay nagdala ng halos 75 libra ng mira at aloe. Alam nyo, yung dami na yan, panglibing yan sa isang hari. At itong mga partikular na detalye, isang hardin, isang bago at hindi pa nagagamit na libingan, punong-puno yan ng simbolismo. Tila ba may pahiwatig na itong katapusan na ito ay hindi talaga ang tunay na katapusan. Dito nagtatapos ang kabanata sa isang tahimik at medyo malungkot na eksena. Pero sa totoo lang, isa itong cliffhanger. Nag-iiwan ito ng isang malaking tanong na siya namang sasagutin sa susunod na kabanata.